Hi loves! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng Pi coins to your OKX wallet. Okay, so trinay ko na siya kasi, so gagawin ko ulit siya mga loves para makita ninyo, no? So naka-video na siya ngayon. So trinay ko kasi siya kanina if pwede, and pwede naman siya, OMG. May value na ang Pi coins. So siguro kung hindi ko sinayang din yung 4 years ko sa Pi network, siguro malaki-laki na rin yung nakuha ko na Pi coins. But anyway, it's not too late para mag-mine tayo. So ngayon, dahil kailangan natin ng Pi browser, no? So pag meron, sa mga iba na hindi nakakaalam, kailangan meron kayong Pi browser, no? Kasi dito sa Pi browser, ito yung magiging wallet natin. Dito natin makikita yung Pi coins natin, dito siya papasok, magiging available balance natin, dito natin siya isa-send. So, step by step, ituturo ko siya sa inyo. Okay, so punta lang kayo sa Pi ninyo. Sa Pi browser ninyo, kapag wala pa kayong Pi browser, yun lang, hindi ko sure if pwede nyo siyang makukuha agad kasi kailangan nakapag KYC verification na kayo, okay? So, before nyo matransfer, loves, yung Pi coins ninyo sa OKX wallet ninyo, mga loves, ay dapat dati pa na nakapag-KYC na kayo. Noon na hinihingi ni Pi Network na mag-KYC kayo, dapat nag-identity verification na kayo dati. So sa akin, 2022 pa lang nakapag-KYC na ako, kaya meron akong na-transfer na available balance ko na Pi coins ko, mga loves. Okay? So makikita nyo, dati yung pinaka-first na transfer ko, tignan natin sa history ko muna, no? So, yung from aking history ko, mga loves, is 1,000 plus na. Sige, dun na lang tayo sa mainnet ko. Click natin tong mainnet ko. Tapos, dun tayo sa mainnet checklist. Kasi sa mainnet checklist ko kasi, dito makikita nyo kung ilan yung na-transfer ko dati. So, 1,036. 1,036 na Pi coins yung na-transfer ko dati. And ngayon kasi, meron akong naka-lock in na Pi coins. Kaya makikita nyo sa available balance ko, 1.57 Pi lang yung meron ako, diba? Kung kailan nagkaroon ng value si Pi, ngayon siya, walang laman yung available balance ko. Okay lang yan kasi naka-lock in yung aking Pi na 935, maa-unlock siya this May, ngayong May. So, antayin ko pa 3 months. Okay lang yan. And then yan. So, pag may available balance kayo dito, kailangan dito sa available balance, meron kayo ditong Pi na available balance. So, ang i-click nyo lang para ma-transfer natin siya is click nyo yung pay or request. So, click natin yung pay or request. So, yung i-click nyo dyan na next is manually add wallet address. So, i-click nyo yung manually add wallet address. So, yan. Wallet address, kailangan natin ng wallet address. So, ngayon, pupunta muna kayo sa OKX wallet ninyo. So, i-open natin yung OKX wallet natin. And so, ito yung OKX wallet ko. Pupunta tayo dito sa assets, mga loves. Click natin yung assets and then i-click nyo tong deposit. So, click nyo yung deposit. I-click nyo yung deposit crypto. Tapos, isa-search natin yung Pi. Lalabas yung Pi Network. So, click nyo yung Pi Network and lalabas yung wallet address ninyo. Okay? So, make sure own OKX wallet nyo na naman to, ha? Pag di nyo alam paano gamitin si OKX wallet, mag-research muna kayo paano gamitin si OKX. Okay? Slide to continue natin. Ayan yung address ko, mga loves. So, pwedeng i-scan or yung address. I-copy lang natin. Copy yung wallet address and then babalik tayo dito sa Pi browser natin. I-click nyo lang yung paste. So, ipe-paste natin siya and then i-click natin yung send. Wala nang mga ibang memo dito. Basta i-click lang natin yung send. Ayan. So, hindi ko pala sinulat kung ilang Pi coins, no? So, dito sa taas, merong Pi. So, isusulat lang natin. 1 Pi lang. So, ang minimum, guys, na pwedeng isend is 1 Pi. Okay? So, meron siyang transaction fee na 0.01 Pi. Okay? So, click natin yung send. And then, do you recognize this Pioneer? So, you are about to send 1 Pi. So, i-confirm lang natin siya. So, yan, confirm ko lang siya. And then, wait lang natin na ma-process siya, okay? So, yun, ganun lang siya kadali kanina. So, transfer succeeded. So, please refer to the history page of full history of transaction. Close natin, and then ibaback ko na ulit siya. Titignan natin yung aking wallet. 0.56 Pi na ako. So, hindi na ako pwedeng mag-send or mag-transfer kasi 0 na po yung balance ng available balance ko sa Pi. So, nag-email na, ayan.
Na-receive natin yung email. Ayan, oh. You have received Pi. So, you have received, open natin yung email para makita nyo, legit yan, mga loves, na pumasok yung aking, you have yung Pi ko sa OKX ko. Ayan, email from OKX, 1 Pi has been credited to your account. Syempre, pupunta tayo sa aking OKX wallet, and i-check natin if pumasok nga ba yung Pi natin. Okay. Ayan, so click natin dito sa aking, sa assets ko, meron talagang assets. Ayan yung Pi. So yung 1 Pi na sinend ko kanina is 70 pesos yung equivalent niya ngayon. Ito, ang bilis tumaas, ang bilis bumaba. Nung hapon, nung 1 p.m., 45 pesos siya. Ngayon, 70. Kanina lang nung gumagawa ako ng first tutorial ko, 83 pesos, 82. So, mabilis bumaba kasi bago pa lang siya, no? Bagong nagkaroon ng value yung Pi coins. Kaya, tataas, bababa yung value niya. Pero, it's your choice kung gusto nyong i-convert na to yung Pi ninyo, i-convert nyo lang siya para maging pumunta sa USDT, i-sell nyo siya sa P2P trading para pumasok sa GCash or sa wallets nyo. So, kung alam nyo mag P2P, ayun, convert nyo lang siya actually. So, ito yung convert. Nandito naman yung convert. Ayan. So, i-click nyo lang yung Pi ninyo. Click convert. Click nyo yung convert. So, from Pi to USDT. Ayan. To USDT mga loves. Ayan. So, from Pi to USDT, i-maximum nyo lang siya. Pag itatransfer nyo, ayan, i-prev quote nyo lang. Pero ako, hindi ko muna itatransfer. So, hayaan ko na lang muna yung 1 Pi ko dito sa aking OKX wallet. So, natatawa ako kasi ilang taon yung pinalampas ko, 4 na taon yung nasayang ko. So, sayang, hindi ako nakapag-mine ng 4 years. Pero nag-minus ako ng 1 year. Nag-mine ako ng 1 year, kaya nagkaroon ako ng ganitong Pi sa aking PI browser. So, 1 year lang yan. Pero sayang yung 4 years, diba? O so, kung 4 years, parang sinayang ko yung 4,000 na Pi coins, diba? So, tignan nyo yung value niya ngayon. Ang taas, no? Ayan, oh, ang taas. Pagka-launch pa lang yan sa kanyang value is talagang ano na siya. Talagang mataas. 70 pesos na agad siya. Ayan, naging 67 ulit. Diba? So, ang taas ng value niya. Eh, yung Bitcoin data is, diba, nung na-launch siya is, I think, 1 peso yung value niya. Pero ngayon, 16 years later, 15 years later, million na po yung value ng Bitcoin. So, same sa mga love, sa Pi coins, which is 7 years na siya, nagkaroon ng value, 67 pesos agad, 70 pesos agad, grabe. So, talagang congratulations sa mga nakapag-minas ng madaming coins. Yung pumasok mismo sa available balance nila yung kanilang mga Pi coins. So, congratulations sa inyo and sa atin na magsisimula ulit na mag-mine. Good luck sa atin! Another good luck, talaga. So, nagmamine ulit ako. So, meron din akong 6 members na nagmamine na ngayon kasi nga may value na si PI. So, hindi si Pi coins. So, hindi ko sure sa mga ibang invite ko if i-continue nila. Pero, ayan, magsa-start ulit ako mag-invite para mas tumaas yung aking mining Pi. So, mining, no? So, yan. Hindi pa late gumawa ng account sa Pi Network. Hindi pa late mag-mining. Kaso, kapag i-install nyo na po yung Pi Network sa Google Play Store ninyo. Tapos, magre-register kayo mga loves. Gamitin nyo yung code ko, which is yung invitation code ko, GNET2016. Ilalagay ko sa description box. Pati yung GC namin sa Telegram, lalagay ko sa description box para pasok kayo doon for more informations, for more tutorials, guidance, para mag-guide ko kayo, okay? And so, pasok kayo sa GC. Ilagay nyo yung code ko mga loves. Makikita ko if nalagay nyo yung code nyo doon. Ayan, so para magsama-sama tayo, may community naman tayo, okay? So, ganon. And kapag gagawa kayo ng account nyo ngayon, hindi kayo agad makakapag-identity verification. Kasi kailangan naka-identity verification kayo para pwede kayo makapag-transfer ng Pi coins nyo. Pero pag hindi, mga loves, kasi ngayon, kailangan 30 days, diretso ka munang mag-mine bago meron yung KYC or yung identity verification mo. Pero, sabi doon, sa screenshot ko kasi mga loves is, ano siya, wait lang. Tignan natin yung screenshot ko kanina. Kasi, gumawa ako dun sa staff ko para sa kanya. Pero, ito yung sinabi sa akin. Sinabi sa kanya, sa account niya.
So, ito, sabi niya, kasi for KYC, magta-try sana siyang KYC verification. Pero sabi sa kanya, thanks for your interest in PI KYC verification. Slots are not available this time. Stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available. So, yun. Pahirapan na ngayon yung KYC kasi nga, ayan, may value na siya. So, hindi na to basta-basta. But anyway, mag-mine pa rin kayo for diretsong 30 days. Araw-araw pa rin kayo mag-mine, mga loves. I-activate nyo lang yung Pi ninyo para, para hanggang sa pwede kayo ma-invite for KYC verification. Kailangan mag-KYC verification tayo. And guys, yung ilalagay nyo pala sa account nyo, sa paggawa ng Pi account nyo is dapat yung real name ninyo, mga loves. Real name kasi pag mag-KYC kayo, dapat magkaparehas yung real name ninyo sa account nyo sa Pi, tsaka dun sa identity verification, okay? Para ma-approve siya. Para hindi magka-problema, okay? Lalo na, syempre mag-ready kayo ng mga IDs nyo kasi kailangan yun. You must complete at least 30 days mining sessions before you can apply KYC. O, diba? So, diba? Pahirapan na. 100 million downloads na po kasi ang Pi Network. So, na-download ko yung Pi nung 2020, mga loves. 2020, nag-minas ako ng 1 year. Nag-stop ako. Tapos, nag-KYC ako nung 2022. Nag-lock-in period din ako. And after 3 years, ayan, we are going back na naman sa Pi talaga. So, kasi nagkaroon na siya ng value. Oh my gosh. Kung kailan nagkaroon ng value, ayan, sige, papasok ulit tayo. But anyway, ayan, ganon talaga, mga loves. So, delay gratification talaga. So, kailangan patience talaga. So, kinulang ako sa patience, mga loves. Pero talagang yung iba dyan, meron po. Hindi ko sure kasi may mga GC ng Pi. Hindi ko sure kung magkano na yung mga mininas ng iba. Hindi ko sure if nag-transfer na sila or nag-sell na sila. So, ayan, wala pa naman nagpo-post. Hindi ko sure if may nag-post na sa FB. Kasi, nung February 20 lang siya nagkaroon ng value. So, it's very nice. Ngayon, as of now, recording is February 22 na. Kaya gumagawa tayo ng tutorials. Share ko lang sa inyo para, yan, matuto yung iba. Kasi baka mamaya, merong gustong mag-start dyan. Ayan. So, yun lang. Very short yung gusto ko i-share today. I hope nag-earn ka ng idea paano transfer yung Pi coins, yung available Pi coins ninyo sa OKX wallet ninyo. O, diba? Tapos, i-ano na lang, manood na kayo ng, convert nyo na lang, manood kayo ng paano mag-sell ng, USDT nyo from your GCash or to your bank accounts, ganun. So, madalis lang yan, madali lang yan. So, yun lang yung share ko today, mga loves.